Bibitiw ni Senador Panfilo Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero yun naman ata, formality na lang. Ganun ba? O kasi parang in-announce niya mismo, alam ka naman bawiin pa niya, di ba? Ang sabi niya kasi, since all chairperson of the Senate committees are elected by our peers, Oo. I serve at the pleasure of my colleagues. Okay. Ayan. Particularly the members of the majority, rightly or wrongly. Okay. When a quite number of them have expressed disappointment over how I'm handling the flood control project anomalies, I thought it's time for me to step aside in favor of another member who they think can handle the committee better. Ayun. Pero isa sa formal niya dapat yan di ba, sa plenaryo? Oo. Sa araw na ito. Hindi kasi pa pwede mag-resign ng alam ko, kailangan sarili lang announcement lang yan, sarili niya. O kailangan data sa session ito ha? Mayroon ata i-formalize na yan doon sa plenaryo mismo. Bakit nga ba hindi matuloy dyan? Bakit hindi maganap itong pagbibitiw formally ni Senador Panfilo Lacson? Maganda naman pala ang dahilan. Bakit? Ang ganda ng latag. Maganda naman pala ang dahilan. Anong dahilan? Meron pang higit na mas mahalaga na dapat pong unahin ang Senado. Ano yan? Ito po ay ang pagtutok nila sa atin pong pambansang budget. Mabuti na lang may budget deliberation. Yan. Kung hindi ay hahanapin talaga. Isang linggo daw po sila ngayong nakatutok. Hindi na pala isang linggo. Hindi, tama. Last week pala ngayon. Magbe-break sila. Isang linggo. Isang linggo po silang nakatutok na ang pagtutuunan po ng pansin ay ang national budget. So ito ba napakaganda naman pala. Ito ba yung tinatawag na isang linggong pag-ibig, Jen? Ha? Yung Lunes nang tayo'y magkakilala. Teka. Martes nang tayo'y muling magkita. Miyerkules, nagtapat ka ng iyong pag-ibig. Naku po, Huwebes, ay inibig din kita. Ayun, nagkasagutan. Biyernes, ang tamis ng ating pagmamahalan. Ay, grabe naman. Mga puso natin ay parang nag-aawitan. Yun Wala pa lyrics yan, ha? Di pa namin kinakanta yan. Magdilim kasi ang paligid Ang problema, pagdating ng Sabado, nako, bigla nagkatampuhan. At pagsapit ng Linggo, ako ay iyong iniwan. Linggo niya sinabi yan no? Iniwan nga nung Linggo, binitawan. Kasi dyan, magtataka ka, Friday, may schedule ng October 8 dapat. Pinakalat na sa mga mamamahayan, na talagang... Kailan yung October 8, 6? Miyerkules. Wednesday. Tapos kinabukasan, Sabado, ay nagpahiwatig na na magbibitiw. Yun. Pagsapit ng Linggo, ayun na nga. Kasi nagkatampuhan ata nung Sabado. Ganun ba? So tama-tama yung awit na yan? Yes. Naku po. Kaya pagsapit ng Linggo, giliw ako'y iyong iniwan. Magkahawak pa ng kamay kaya pagsapit ng panibagong Lunes, iba na. Wala. Hindi nagkatuluyan. Hindi na nagkatuluyan. Yun ang... at ngayon pong araw na ito, yun na nga ang sinasabi natin. Ano bang naging aktibidad sa Senado ngayong araw na ito? May budget hearing, nakita ko. Ganon? Iniharap yata kanina. Teka. Parang yun. Kaya parang sabi doon sa kanta, tuloy ko rin kanta. Sige. Sabi doon sa kanta o kay bilis ng iyong pagdating. Pag-alis mo'y sadyang kay bilis din. Oo nga. 1 week. Pero ang masayang tagpuan lang hanggang Biyernes Dalawang araw lang wala yung weekend nga. Yes. Bakit kaya ganun? Kung weekend pa naman, dapat yan yung
Wala Diyan ka masaya, di ba? Parang merong pinagtampuhan. Parang may pangyayari nung weekend, no? Yun na hindi natin malaman, Mukhang nakalihim sa maraming lihim yung bagay na yon at hindi po maarok ng ating payak na kaisipan. Nako. Hindi natin abot kung ano man yung nangyari na yon. Ang sabi nila, nako, na-pressure si Senador Lacson. Mukhang hindi niya kayang pressure. Ganon? Di ba pagka sa pressure cooker, lumalambot? Hindi naman bumibitiw? Lalambot ka nga. Pag lumambot ka, bibitiw ka na. Kalas buto, gano'n Oo, kalas na yung bitiw yung buto sa yung laman sa buto. Ang sabi naman na iba, nako, ang dami kasing tinamaan doon sa sinabi niya mga senador na may insertion. Sabi naman ni Franklin Drilon, ano pinagsasasabi niyo? Wala namang masama sa insertion. Walang masama sa insertion. Kapag ako sa inyo, huwag nyo tawagin insertion. Amendments na lang. Amendments na lang. Kasi pagka insertion, ang pangit ng konotasyon. Yun nga. At saka pag tinagalog mo kasi yan, isiningit. Siningit. Diba? Pero kapag sa Tagalog, yung amendments kasi parang inayos. Diba? Inamyendahan. Yes. Hindi mo isiningit. Kasi pagdating sa Tagalog lang, parang pinilit mo. No? Pero ang amyenda kasi ay pagbabago. Diba? Yes. So kung meron dyan na dating wala, dahil isiningit mo, it is an amendment. Yes. Diba? Pagbabago Pero narinig ko rin yung sabi ni Senador Franklin Drilon bakit pa niya nagkakaroon ng pagbabago? Yun nga. Halimbawa, ako isang senador, may lumapit sa akin, isang mayor, isang ganito, ganyan, public official, gobernador. Kung senador, ito hong tulay namin matagal na sira. Tagal na hong sira, hindi na ho napalduhan. Ang tagal na po sige, ihihilingin ko sa ating pambansang budget. Ay wala ho nakalagay doon. Di i-amend kayo yan. I-amendahan natin ito. Yan. Tapos tatanungin ka ngayon. Senador Drilon. So you are requesting to insert that project here? Yes, Your Honor. So this is an insertion? Yes, Your Honor. And an amendment? Yes, Your Honor. Approve. I therefore. Tapos pagdating ng araw, may insertion si Franklin Drilon. Napaka yan, di ba wala naman. Walang masama. Kaya ako'y nagtataka din dun sa isang senadora na galit na galit. Ganon. Nung sinabihan siyang may insertion, nasa papel ang dami, di ba? Totoo. Dapat hindi kayo magalit dahil wala naman sinasabing... Ang totoo, nagpasalamat pa halimbawa yung mayor. Senador ganito, salamat po ng marami na matagal na pong panahon. Yung maraming tao na didisgrasya dyan. Pero dahil sa inyo pong tulong, sa amendments po, naponduhan, nabago po ang tulay. Bakit ba sumama ang image ng, kung tawagin ay quote-unquote, insertion? Ang problema daw niyan ay dun sa execution. At saka bago yan dyan, meron kasing isa pang senador. Ang nagsabi na lahat ng senador may insertion na ang tunog ay negatibo. Ayun na nga. Hindi ba? Kasi bago yung araw na yon, ito yung yung privilege speech na laman ng tinanggihan yung alok na 500 milyon. Kasi nga naman, bakit mo tinanggihan? Kasi ang dating yung masama Kaya kung nga tinanggihan yung masama kung hindi pala masama, bakit? Kaya ang tanong ng Senador Marcoleta nga dyan wala palang masama sa insertion. Bakit mo tinanggihan? Bakit mo tinanggihan nung inialok sa'yo? Bakit ka nagkaroon ng idea? Yun. Saan mo nakuha yung idea na yun ay gagamitin sa corruption? Sa illegal na gawain. Nagagamitin, di ba? Kaya wala pa naman. Isa nga sa matinding umalma, yung Senador J.B. Ejercito. Di ba? Nasa mga balita din ngayon. Kaya napilitan daw ata. Ewan ko, natuloy ba? Na siya daw ay BBTO sa majority at magtatayo na lamang ng isang grupo na kung tawagin na independyente ng Senado. Wala pa rin. Wala din, hindi rin na-formalize. Kasi wala namang session So hindi pa nila masabi yung mga gusto nila sabihin. Yun ata, yun din ata ang sinabi ng iba. Again, itama yun po kasi ang inyong kaisipan. Insertion per se, amendments, wala po masama. At sabi pa nga ni Senador Drilon yan totoo, pinipirmahan ng Pangulo yan Kasi kung hindi kung yan ay masama, labag sa batas, ilaline veto ng Pangulo yan. Hindi, tsaka pagka pinirmahan ng Pangulo, isang masamang bagay, kasama siya sa... Magiging ganap na batas yun Kaya nga, hindi
como insertion, per se, yun na yun, di ba? Oho. Tingnan mo yung implementation. Yun. Kung siningit mo yung pondo, nagamit naman, maganda proyekto, hindi substandard, walang kickback, Oo. anong masama doon, di ba? Ay, pagpasalamat natin yun. Kaya halimbawa, ikaw sinabihan ka na may insertion, huwag ka muna magalit. Wag. Sabi mo, eto, dito napunta yung proyekto, ang pondo na yan. Oho. Ganito ho kaganda ang project. Wala po kaming kickback yan. Ganun dapat. Yun. Pero itatanggi mo, wala po akong insertion. Totally, walang insertion. Pagkat nakita sa papel, ayan o, ang dami. Ay, sino magmumukhang, di ba? Ang Diba? balita nga natin yan, meron pang 6 billion, 3 billion, meron pang iba dyan, ata umabot pa ng tarang 13 billion. Kung kayo ay nahihiya na meron kayong insertion, Oo. i-justify nyo na lang yung project Ayan. na pinapondohan ninyo, di ba? Sa Kamara de Representante man, meron din. Lahat naman sila. Diba? Lahat Oo. eh. Kaya nga lang, ang katakataka doon sa ipinalabas ni Congressman Saldico, bakit si Saldico ay sa lahat ng lugar meron? Di ba? Yun ang katakataka. Kasi, bilyon-bilyon. Kasi, well, ang kanyang katwiran naman natin, party list representative ako eh. Nationwide ako. Mayroon talaga akong constituents, iba't ibang bahagi ng bansa. At doon na Diba? tinignan, di ba? Yun. Tinignan yung implementation ngayon. Oho. Kanino napunta yung kontrata. Oho. Yun ang naging punot dulo, no? Oho. Kaya well, doon sa pinabanggit nga si Senador De Leon na doon sa execution, halimbawa, 100 billion ang ginastos. Ang nilaang pondo. So, sa isang particular na pondo na yon, gastusin mo lang dyan 80. Basta ba pupunta yung 20? Sa Korean. Anong Korean? 20 Korean. Paano naman po yung mga bata natin? Gis na riyan. Di ba, ano na lang to? 70 na lang ito. Paano po si ganito? Another G's yan. Naku po. Boss, 40% na po nabawas. Paano po yung 60? Yung si DE, yung si ganito, yung si ganyan. Boss, naubos na ho. Wala naman ito sa 100. Huwag po na ituloy yung project. Wala na project. Hinati-hati na. Yun ang panganib na son. Yun ang talagang insertion na sinadya. Sinadyang Para sa simula nakawin. pa lang. Para nakawin. Ha? Sa simula pa lamang, talagang Mayroon ng konsepto. Yes. May balak na. Oho. May maitim ng plano. nakaplano yan. Yan ha. Ang iba naman, ibang congressman, hindi alam na kasi yung sinasabi ni Congressman Toby Chanco, di ba? Paano nagkaroon na pondo dito yan? Wala naman kaming kaalam-alam. Huwag ka nang maingay. Ako naglagay niyan. Di ba? Parang ganon. Sinagasa. Sinagasa naman. Huwag ka nang kumibo. Meron ka dyan. Meron ka riyan, Chairman. Hindi nangakikibo. Yun. Ganun mo ba? Sige po, tahimik po kami dito. Ayan. Yun ang mabigat na pangyayari. At dahil dyan, Jen, dahil lahat ng senador may insertion, lahat ng congressman may insertion, at ang insertion sa tingin ng publiko ay hindi maganda, labag sa batas, yan ay pagnanakaw sa kaban ng bayan, iminungkahi ng isang senador, mabuti pa lahat tayo dito magsipagbitiw na lang. Lahat tayo mag-resign. Total, wala nang tiwala ang taong bayan sa atin. Umuwi na tayo. Hindi, siguro yan. Masyado. Teka. Kumambyo ka muna ng tresera, sir. Nakakwarta ka kagad eh. Pero ito, hindi biro to, ha? Seryoso nga raw yan. Seryoso ito. Ito ba yan? Ito po'y mungkahi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Mabigat yung kanyang panukala. From the President down to the Congressman ay magre-resign para magkaroon ng snap election. Walang drama, walang excuse, walang recycling. Just a clean slate for the Filipino people. Ayan mag-resign tayo lahat. Tapos, ang ipapatawag nating snap election, bawal kumandidato yung mga incumbent, yung mga luma, wag na, yung mga bago na ang ihahalal nating presidente. Ayun ba sinasabi niya? Vice Presidente. So, halimbawa, yung 24 na senador, incumbent kayo. Resign lahat. Hindi sila tatakbo? Hindi pwedeng tumakbo. Akala ko pwede mag-re-election. Hindi po pwede. So, lahat nilang sitting congressman ngayon? Yun ang gusto niya. Yung 300 plus? Ganon? So, si Pangulong Bongbong hindi tatakbo? With one important addition, no incumbent from the above can run for one election cycle.
Isang beses ka lang. Tumakbo ka na ngayon, mabigat. diba? Hindi, ako sa tingin ko parang yan. Oo. Well, aywan ko lamang ang sentimiento ng taong bayan kung kakagatin ba ang panukalang ito. Meron na. May kumagat? May sumuporta na, Jen. Ganon? Ang sabi niya, I support this proposal. I agree with my brother. Sino yan? Brother niya. Si Lino, si Direk And Lino. ask that we start with ourselves. Give up power. And this moment for real transformation will be a legacy our father will be truly proud of. Di ba lamang siya ang tatakbo kasi hindi. Sige, mag-design kayo. Ako tatakbo mayor. Former nga pala siya. Dati siyang mayor eh. Oo. Di ko lang alam kung anong tinakbo niya noon. Alam ko tumakbo rin si Lino eh. Natalo lang ata eh. Di ba congressman? Hindi ko alam. Well, hindi ko alam kung tumakbo o hindi. So kapag natanggal siya mga tagtagig, naalis yung congressman, naalis yung mayor. Oo. Hindi si dating mayor Lino Cayetano ang tatakbo, ganun ba? Siya na, siyempre. Former siya. Hindi naman si incumbent, di ba? Oo nga, no? Ayun. Congratulations. Panalo ka na. Panalo ka na. Pero mas maraming tumututol dito. Ang dami talaga sa tingin ko. Katulad ni COMELEC Chairperson Erwin Garcia. Si Chairman. Erwin ba pangalan nito? George Erwin Garcia. Kasi George ang alam Erwin ko Garcia, yes. Si Chairman George Garcia, ang sabi niya, kung mag-e-election tayo, kami mamamahala niyan eh. COMELEC eh. Ang problema, wala pang... If there is no law, there is no snap election. Di ba? Kasi paano nga naman yung budget niyan? Saan niya kukunin? Pwede ba niyang hingin kay Saldico yan? Hindi naman magbibigay yun. Hindi, kung abunuhan ni Senador Alan siguro. Yaman din lamang ikaw nagpanukala. Abuno. Yan ang napakalaking niyan sa gabal. Halimbawa lang, pumayag ang lahat. Walang batas. Gagawa ng batas. Gagawa ng batas sa mga yan. Pero alam ko, dadaan sa matinding debate yan. Hindi, ngayon pa lang, yun lang kapatid niyang pumapayag. Si Lino lang. Wala na iba eh. Pati Senate President Tito Soto. Tutol. Ay, siyempre. Ang sabi ni Senate President Soto, kapapanalo ko lang. Kapapanalo ko lang. Ang sabi ni Senador Tito Soto, mula Apari hanggang Hulo, saan ka man, halina kayo. Mula Apari. Nagkamali yata ng bigay ng script. Hindi yan. Di ba? We have no constitutional nor legal framework for snap elections. Ayun. We will be flirting with uncertainty and chaos. Ayun. Suporta ko. Ako sang-ayon ako dyan sa statement ng Senador. Senate President. Hindi lang yan, Jen. Pati na si Senador Erwin Tulfo. Sabi niya rin, kapapanalo ko lang din. Ang sabi ni Senador Erwin Tulfo, hey, Cayetano, you can't bend the law! You can't bend the law for the pleasure of your personality, for your own pleasure. You cannot bend the law. Yun ang sinasabi ko. Sabi ko na bawal baliin ang batas eh. Nga naman. Lugi naman yun sa mga kapapanalong 12 lang. Kapapanalo lang ng 12 eh. Di ba? Ngayon lang naging senador eh, di ba? Yun na nga. Malay mo, hindi na makaisa pa. Halimbawa, ako papahingin ng payo ng Senador Marcoleta. Sir, huwag ka pumayag dyan. Kapapanalo niyo pa lang eh. Yun nga. Di pa kayo nakakaisang taong senador eh. Ano yung kaagad kayo? Eto pa, nagsabi. Sino pa yan? Eto. It is just his wishful thinking. We do not have time to talk about one's personal desires. Abala ang Pangulo na magtrabaho para sa bayan at tulungan ang mga naapektuhan ng lindol at bagyo. Wala po siyang oras sa mga ganitong klaseng pamumulitika. Mag-focus po tayong lahat sa pangailangan ng mamamayan, hindi sa mga pansariling interes lang. Yan ang mga statement, ano? Si Auntie Claire ang nagsabi niyan, Nason. Attorney Claire Castro. Yan. Yan ang mga ganyan dapat ang naman. magigiting na mga pananalita. Ako naman, nakita ko naman ang Pangulo, ikot ng ikot kayo, na busy ha. Tama naman.
Tama, huwag kayong huwag kayong magpa-apekto sa mga nangyayari ngayon. Totoo. Ipaubayan nyo na yan Oo. sa mga nakatalagang ahensya ng gobyerno. Ang asikasuhin ng Pangulo yung nation building, Nelson. Kasi kung may problema tayong kinakaharap, di ba, ang daming problema. Meron na po naman kayong binuong ICI. Oo. Di ba, may mga kaukulang, ayan, sige, binigyan na natin na lahat ng kapangyarihan yan. Pagtunan nyo ng pansin ngayon, ang nation building, kasi yan ang problema ng higit na nakararami. Ay, lalo Diba? na. Oo. Sunod-sunod ang delubyo sa atin. Tapos ang gagawin natin, mag-aaway-aaway tayo sa politika. Di ba? Bayaan na natin sila makipag-away, pero ang Pangulong Bongbong, wag na muna kayo makipag-away, Mr. President. Ano ha? Hindi po pwedeng... Ako nga, sasabihin ko na, siguro si BP Inday, wag din ho kayo munang makipag-away. Di ba? Bagamat sa Cebu, magkasunuran sila pumunta. Oo. Ayos Diba? yan. Magpaligsahan kayo sa pagtulong. Yan ang magandang paligsahan. Yes. Pagalingan kayo sa pagtulong sa ating mga kababayan. Huwag kayong maghilahan pababa. Yes. Pag naghilahan kayo pababa, dami ang taong bayan. Ang problema dyan, merong nangaaway pa ngayon, ha? Na naman! Wala kayong katigil-tigil sa aaway. May nangaaway, ha? Sino yan? Si Senador Amy Marcos. Ha? Tahimik muna ako. Si Ate pala. Bigla siya nagsalita kahapon. Si Super Ate pala. Meron siyang babala. Babala. Ha? Babala ni Senador Amy Marcos. Ang susunod na ombudsman, Ba? nag-announce na siya, ha? Ay si DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla. Aba naman. Ayan, sa kanyang pahayag kahapon yan, ha? Linggo. Ang sabi niya, intay-intay lang kayo, ha? Bukas na bukas din. Ngayon yun, tinutukoy niya, Lunes. Ngayon. Oo. Ang magiging ombudsman, i-announce na si Crispin. Hindi si Basilio, ha? Si Crispin Remulla, DOJ Secretary. Ito sa kabila ng maraming pagtutol, ha? Na mga pinarating sa JBC. Yes, mga opposition pa talaga. Pero ang tanong dyan, Nelson, meron na ba talaga nirekomenda? Kasi sa pinakahuli, ayaw ko lang kung nung oras lumabas yon, may nirekomenda na raw mga pangalan ng JBC. Meron na. Nakasama ba si... Mukhang nung una dyan, sinasabing wala pa. Ha? Kasi may nag-deny sa statement. Ngayon kasi ang sabi, ngayong araw nito, di ba, Lunes, ilalabas ng JBC, yung kanilang irerekomenda sa Pangulong Bongbong. Ay lumilitaw, eto na po. Ipinadala na po ng Judicial and Bar Council, huwag kayo magugulat. Ipinadala na ng JBC sa Malacanang ang shortlist. Ha? Tinagalog pa rito dyan, shortlist. Maikling lista. Maikling lista. Maikling listahan. Sabi ko na sa'yo. Shortlist. Maikling listahan. Talaga naman alam mo ba kung ilan? Ilan yan? 7. 7. Alam nga ng short tsaka long yan. Parang sinabi ng teacher, get 1/4 sheet of paper. Ma'am. Long po ba o short? 1/4 nga eh. 1/4. Lengthwise o crosswise? Mabigat talaga, 7 ang pangalan, Jen. Ang dami naman. Dati dapat 3 lang hanggang 4 Dati, di ba? Oo. Eto, ha? Huwag kayong magugulat. Pagka narito o wala yung pangalan, May listahan ka na? may listahan na. Teka lang, ha? Ako baka mapasama pangalan ko dyan. Huwag niyo ko nadamay-damay dyan, ha? Number 1 sa listahan. Sino yan? Retired. Retired. Philippine Competition Commission Chairperson Michael Aguinaldo. Yes. Retired Court of Appeals Justice Stephen Cruz. Supreme Court Associate Justice Samuel Gerlan. Si Samuel Gerlan, Deputy Executive Secretary for Legal Affairs Annalisa Logan. Retired Supreme Court Justice Mario Lopez. Sandigan Bayan Associate Justice Michael Frederick Musngi. Yan po ang mga listahan, mga kababayan. 6 lang sinabi mo. Yan lang po ang listahan. Huwag mong i-edit, baka hanapin sa atin. Hanggang dyan lang po ang listahan. Ha?
Ay, 6 yun. Mali po yung ipinadala na yan sa Malacanang. 6 lang po ang nakalagay. Their respective personal data sheets are here to attach. Totoo? Bakit? Ano ba yan? Yan ba ito? Pati nga kung may seal yan, baka peke yan eh. Oh. Ibaba mo nga. Ibaba. Itaas mo pala. Itaas mo. Yung seal, titingnan natin kung baka si attorney anong nagpadala nito. Espera. oh. October 6. Oh, receive October 6, 2025. O sige, baba mo na. Baba. Pursuant to article, Aguinaldo Cruz, Gerlan, Logan, Lopez, Musingi. Remulla! Number 7. Crispin? Katibayan? Oh. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi ba peke? Hindi ba si ano to? Baka i-deny ni attorney Pechito. For the Chief Justice. Hindi pa si Chief Justice pumirme. Si Marvic Leonen. Oo, kasi absent yata si ano. Acting Chief Justice pala si... Nako. Kasama nga si ano, Secretary Remulla. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Oho. Nako, mukhang kahuli-hulihan pa yung pangalan eh. Mukhang malakas nga ang intelligence report na nakuha ni Senador Amy Jen. Pero siyempre ang Pangulo baka hindi na mapiliin. Baka ako sa tingin ko piliin dyan si Aguinaldo. Bakit? Noon pa man Aguinaldo nakipaglaban sa bansa natin yan eh. Sa bagay. Di ba? Pangalan pa lang, Aguinaldo. Siguro ako naman, baka si Stephen Cruz yan. Court of Appeals retired. Justice Stephen Cruz. Pero dati isa sa maingay talaga yung Aguinaldo kasi dating galing sa yan, kung yung nagkakamali sa COA o Civil Service. Philippine Competition Commission. Nalipat lang sa Philippine Competition. So dati na siya may pinagmulan. Dati na siya doon. Kasi ako naman, yung ombudsman, maganda kasi pakinggan dyan ha. Ombudsman Stephen Cruz. Sa bagay, Ombudsman Michael Aguinaldo. Maganda rin. Maganda. Ito. Halimbawa, si Ombudsman Associate Justice Samuel Gerlan. Ombudsman Samuel Gerlan. Maganda rin. Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Parang hindi. Haba, no? Ito. Ombudsman Annalisa Logan. Maganda. Ana Logan. Ito, Ombudsman Mario Lopez. Magaganda. Ombudsman Michael Frederick Musi. Maganda pakinggan. Ano yan? Yung sa'yo. Yung Michael Aguinaldo. Maganda. Mas Yung isa, yung pinakahuli mong binanggit yung kanina. Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Parang announcer sa television. Parang Ladies and gentlemen, new Ombudsman. Di ba? Para kang ring announcer niyan. Maganda, may hablig, kumbaga. Siguro kasi inisip ng JBC, damihan na natin para maraming pagpilian. Ang Pangulo. Kasi sasabihin naman ng Pangulo, nasaan ito yung hinahanap ko? Number 7 po, Mr. President. Ganun ba? Hindi, yung number 1 ang gusto ko dyan eh. Sabi naman ng Pangulo, huwag kayong assuming. Hindi pa ako nakakapili. Magpresidente muna kayo para kayo may karapatang mamili. Yun ang sinasabi natin. Di ba? Ngayon, sapagkat ako presidente, ako may karapatang mamili. Yan ang kapangyarihang ipinagkaloob sa akin. Yun. Kung gusto nyo maging may kapangyarihang mamili, magpresidente kayo. Yun. Ba't ba niya natatakot kayo kay Boying? Bakit? Magdidilim ba ang paligid pagka siya ang naging ombudsman? Di ba? Wala naman. Hindi naman siguro. Well, ako in fairness, sabi ko nga sa'yo, Nelson, ako bata pang reporter kaibigan na natin yan, Secretary Boying Remulla. Sa kanyang karera sa pagiging abogado, ay nasubaybayan din natin.